Okay, kabayan, muli po nagbabalik ang ating palatuntunang ating alamin sa araw na ito. Ang inyong lingkod, Ka Jerry Geronimo, para po magbigay sa inyo ng mga ideya, mga kaisipan, mga paksang makatutulong sa pangkalahatang kabuhayan ng Pilipinas, kabayan. Paalala lamang po mga kaibigan, why don't you join my program on a regular basis para makapag-exchange po tayo ng mga ideas na ating pong pakikinabangan, kabayan ko. I don't have the monopoly of ideas, wika nga. Hindi ko naman po hawak lahat ng mga ideas, maging maganda o hindi po, kabayan. But you are most welcome, kabayan, to share with me your ideas and suggestion. Yan po naman ay tanggap kong lahat, kabayan, sa ating palatuntunang ating alamin. At saka lagi po kayong makikipag-ugnayan po sa ating programa sa Facebook. Live tayo sa Facebook at sa YouTube, kabayan. Sa mga bagong ideas on my show and those that have been part of ating alamin in the past, mayroon pong naitaguri sa ating ginagawa. Rewind po yan sa mga bagay na ating naipalabas from the good old days ng palatuntunang ating alamin, kabayan. Subscribe po kayo, kabayan, sa ating programa. At kayo po ay siguradong makikinabang sa mga bagay na ating naipalalabas at naibabalik sa ating programang ating alamin. Okay, kabayan ko. Sa araw na ito, hayaan po ninyong ma-share ko po sa inyo ang mga kaisipan ukol sa takbo ng programa dito po sa ating bansa sa larangan po ng pananakahan at pangisdaan, and most especially tungkol po sa fishery sector, kabayan. May suggestion po ang ating palatuntunang ating alamin kung inyo pong mamarapatin, kabayan. I would like to recommend o mag-suggest po tayo ng pagbubuo, pag-create, kabayan, ng isang Department of Fisheries and Aquatic Resources. Kung talagang tutusin, kabayan, it's about time, it's about time na ito po ay ating pag-ukulan ng pansin ng ating gobyerno to give a closer look at the fisheries and aquatic resources sector sa Pilipinas, kabayan. Kung tutusin, napakalaki po ng nasabing sektor. At yan po ay nagbibigay po sa atin ng napakalaking halaga ng kita at trabaho sa ating pong mga fisher folk, kabayan ko, lalong-lalo na, at sa mga negosyante. At yan po ay napakalaking bahagi po na parte po ng Department of Agriculture. Alam po ninyo, kabayan, ayon nga po sa mga ulat nating tinanggap, our aquatic resources is so vast and unquantifiable sa mga maibibigay na bagay po sa ating bansa sa produksyon po ng isda, kabayan. Sobrang laki ng naibibigay po sa atin. Kaya ngayon po sa ating palatuntunan, binibigyan po natin, pinag-uukulan natin muli ng pansin sa ating programang ating alamin ang Fisheries and Aquatic Resources, kabayan. Alam nyo, sa ibang bansa, napakalaki po ng pakinabang na ibinibigay po sa kanila ng nasabing sektor. Besides which, kabayan, because we are surrounded by waters ng ating pong karagatan, and there are big and a number of lakes and other bodies of inland water sa ating bansa. Humigit kumulang, kung di ako nagkakamali, sa more than 250,000 hectares po ang lahat ng ito. At yan po ay maaring magamit po natin, makapagbigay po ng kita, magbigay po ng produksyon ng isda sa ating pong mga kababayan, at higit makapagbibigay po ng kita sa buong Pilipinas para po umunlad ang ating kabuhayan sa Pilipinas, kabayan. At marami tayong magagawang programa at makapagbibigay pa ng livelihood at pagkakakitaan mula po sa mga nasabing sektor. Take a closer look, kabayan, sa Bicol area lamang. Alam nyo, napapunta po tayo doon madalas. Napakaganda ng kanilang kapaligiran kung iisipin pong naibibigay ng kanilang karagatan sa mga Pilipino. The waters in Bicol are swarming with aquatic food, na atin pong talagang pakikinabangan. Napakarami, kabayan ko. Isda, hipon at marami pang iba. Sa Ilocos Region, dyan po sa norte, kabayan, nakita po ng ating alamin na dagsa po ang iba't ibang uri ng isda, maliit man o malaki. Seaweeds, mga damong dagat, kabayan, pinakikinabangan po, bilyong piso ang kinikita po dyan sa ganyang klase po ng mga produkto. At asin,
salt water, ang salt materials po kabayan. Sayang kung hindi po natin bibigyan ng special attention ang nasabing sektor kabayan ko, sapagkat ngayon napapanahon na kinakailangan po natin, kung nabibigyan po natin ng pansin ang sektor ng mga OFW sa pagkikreate po ng isang departamento para sa kanila, why don't we look at this sector na akin pong binabanggit sa ating programa, ang fishery and aquatic resources sector sa ating bansa kabayan. And let us admit kabayan, one of the most neglected sectors in the country, yung pong ating mga marginalized sector na tinatawag po nating mga fisher folk. At I should know because I was once a fisher folk representative in the 10th Congress kabayan. Dangat nga lamang at napakaikli ng term ko noon sa Kongreso para mabigyang halaga ang mga bagay na aking nakita at nakikita sa kasalukuyan kabayan. Anyway, hindi natin sinasabi na hindi kaya ng Department of Agriculture na bigyang pansin ang nasabing sektor, pero I think the sector should be given a special attention and concern ng ating pong pamahalaan ng ating gobyerno, the national government. Kahit na sabihin, dagdag na gastos ang gagamitin sa pagbuo ng isang departamento, ay napakalaki namang biyaya ang maibabalik po nito sa ating bansa. Ang Pilipinas kabayan, ayon po sa mga statistika, is one of the top fish producing countries in the world. Lagpas po sa 5 million metric tons ang fishery products na ating pong nakukuha, at more than $7 billion ang ating pong kinikita dyan, at maaaring lumaki pa. Sabi nga po ng mga dalubhasang nakausap ko noon at ngayon, pwedeng madoble o matriple po kapag kaya na pinag-ukulan po natin ng pansin kabayan. And we can do better if it would the government would give that kind of attention and resources to the country's fishery sector. Makikinabang pa ang mga mahihirap na mangingisda at nag-aalaga ng isda sa Pilipinas kabayan. Well, ito pong mga paksang ito kabayan ay napakalawak po para mapag-usapan po natin, and I can assure you that we have so much to say about the fishery sector sa Pilipinas. Sapagkat ako po ay naroon, nagkaroon ako ng pagkakataon na makita ko po ang lahat ng bagay na makatutulong po sa ating bansa. And I would like to appeal to the President of the country, sa ating Pangulo, na bigyan po ninyo ng kaunting panahon. Silipin po ninyong mabuti ang nasabing sektor, at ito po sa palagay ko ay marami po ang makikinabang at magugustuhan po ng napakarami nating mga kababayan. Sa ngayon, nakikita naman po ninyo na ang ibang isdang produkto ay inaangkat pa ng Pilipinas. There was once a time na tayo po ang nagluluwas ng mga fry ng bangus. Pero there was also a time na nagulat nga ako sapagkat nabalitaan ko na yung mga sabalo ay nakarating po sa ibang bansa, pinapadala roon, at ang mga fry po naman binibili ng Pilipinas kabayan. Well, that is another story to talk about and to discuss on my program, Ating Alamin Kabayan. At siguro magkakasama-sama po tayo sa susunod na pagtatangal ng ating programa para ito po ay mapag-ukulan po natin ng pansin dito po sa ating palatuntunang Ating Alamin. Okay, kabayan ko, yan po ang ating editorial, ang ating pong kuro-kuro, ang ating pong kaisipan, ang ating Pangulong Tudling sa ating palatuntunang Ating Alamin. Subscribe to Ating Alamin. Nasa Ating Alamin YouTube po tayo kabayan. May TV channel po tayo, mayroon tayong YouTube channel doon kabayan ko, nakikibahagi po tayo sa YouTube, at Facebook Live po tayo sa ating programang Ating Alamin kabayan ko. Manood po kayo, subscribe, at tayo po ay magkakasama-sama. Yan po ang ating pong mga kaisipan sa araw na ito. Ipagpapatuloy po natin. There is second part 2, tungkol po sa fishery sector and aquatic resources na ating pong pag-uusapan sa palatuntunang Ating Alamin kabayan. Okay, dumako naman po tayo sa mga pananim at mga proyekto sa ating pong green patch, small green patch garden po sa backyard po natin. Alam po ninyo, maganda po ang mga pananim na ating pinag-uusapan dito, and one of my favorites kabayan ko ay walang iba kung hindi ang tinatawag po nating amargoso, ang tinatawag po nating bitter gourd, walang iba kung hindi ang ampalaya kabayan.
Ayon po sa mga ulat nating tinanggap ako, napakaganda po ng ampalaya kung talagang tutusin. Napakaraming biyayang ibinibigay nito. Good for the heart, ayon po sa mga dalubhasa. Protection against heart diseases, diabetes, and some cancers. Ano po, na ating pong nakakalaban. Good for quick energy para po sa ating mga atleta, sa ating po mga bodybuilders, napakaganda. Mataas po ang porsyento ng carbohydrates, vitamin A, for better vision kabayan, iron, phosphorus, and potassium. Naku, maganda rin po ito sa mga inuubo kabayan. And antipyretic for fever kabayan ko. At sabi nga po sa mga dalubhasa, it can also alleviate liver problems kabayan. Ito po ang ating pong amargoso kabayan ko. Ito talagang tutusin. Ito po ay hybrid po ito. Ako ang akin pong tinatanim kagaya po ng ating ipakikita. Ipakita po natin, pabayaan gumalaw ng kaunti ang ating camera kabayan ko. Ito po ang ating pong true to type. Ano po? Native po yan. Medyo maliit po ang mga dahon kabayan, maliit po ang tangkay, pero ito po ay napakaganda. Yan po ay pinararami ko, ginagawa ko pong binhi, gagawin kong binhi para ito po ituloy-tuloy na maitanim ko dito po sa ating green patch garden, small backyard garden ng palatuntunan ating alamin. Ampalaya, amargoso, bitter gourd kabayan ko, native, at saka ang ating pong sinasabi na ang ating pong pinapahalagahan, ito po ang ating pong hybrid. Ano po? Kung wala kayong makuhang mga amargoso kabayan ko na yung pong native o kaya tinatawag po nating true to type, maghanap na lamang po kayo ng hybrid, marami kayong makukuha. Mas malalaki dito, ito hybrid dito, kaya lang kinuha ko na po yung medyo maliliit kabayan. Sa susunod na pagtatanghal ng ating programa, muli po nating babalikan ang ating pong naitanim na amargoso sa ating small backyard garden ng palatuntunan ating alamin. Okay kabayan, ito po naman ang inyong lingkod, Ka Jerry Geronimo, nagpapaalala, samahan po kami, join me on my program Ating Alamin. Every time we're on the air kabayan sa YouTube, subscribe po kayo. And at the same time, once or twice a week, we are live on Facebook kabayan. Magkakaugnayan po tayo. You can share with me your ideas, your commentaries, at mga bagay na inaakala po ninyong makatutulong upang umunlad ang ating pong kabuhayan, lalo't higit ang ating pong pananakahan at pangisdaan. Today, pinag-usapan po natin, pinag-ukulan po natin ng pansin ang fishery sector sapagkat napakayaman po ng nasabing sektor. Nananawagan tayo sa Pangulo ng Bansa na ito ay pag-ukulan ng munting pansin, munting panahon na mayroon kayo. Pag-aralan po ninyo, kagaya po ng ginawa sa OFW, baka naman isingit po ninyo sa Kongreso ang pagbuo ng isang departamento para po sa ating mga maliliit na mangingisda, marginalized sector, at the same time, ang ating pong aquatic sector kabayan. Okay, ito po naman ang inyong likod, Ka Jerry Geronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Ating alamin. Okay, hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan. Maraming salamat and God bless.